Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 29, 2025, Miyerkules ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat sa mga Hebreo chapter 10 verses 11 to 18. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyong ding mga hain. Subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog, ay kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, "Ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos, at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip." At kanya ring sinabi pagkatapos, "Hindi ko naaalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan. Hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Maligayang pagdiriwang din po sa mga kapatid nating Chinese ng New Year para sa kanila. At nawa ay patuloy din na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan po ng mga Filipino at mga Chinese, lalo na sa nangyayaring issue dyan po sa pinag-aagawan na bahagi ng teritoryo ng ating bansang Pilipinas. Mga kapatid, sa unang pagbasa ay mula pa rin sa Hebreo, sa sulat sa mga Hebreo, na parati pong nakafocus sa ating Panginoong Jesucristo bilang tagapamagitan at walang hanggang saserdote, na pinapaalala sa atin na dahil sa kanyang ginawang paghahandog at sakripisyo ay napatibay niya ang pananampalataya natin sa Diyos Ama at napabilang tayo natawag na tayo ay mga anak na rin ng Diyos. At talagang ang Diyos ang gumawa rin ng paraan kung paanong manumbalik at magkaroon ng bagong pakikipagtipan ng Diyos at ng tao, na itong unang tipan ay sinira at hindi naging tapat ang mga tao. Maging kanyang mga itinalaga ay nagkamali din at nakalimot. Pero sa panibago at ikalawang tipan na si Kristo na mismo ang namamagitan para sa atin upang hindi na masira muli ang tipanan ito. At ang kanyang ginawa ay ang naging epekto ay panghabang buhay o walang hanggan na. Walang katapusan ng pakikipagtipang ito. Kaya sa tuwing ginaganap natin ang banal na misa ay ginugunita at inaalala natin kung paano sinabi mismo niya na gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Hindi na ito bago, at ang ginagawa namin mga pari ay hindi rin naman karagdagan at lalong-lalo na hindi nagiging kabawasan sa kasagraduhan ng misa, kundi ito ay paggunita lamang dahil ang nagdiriwang pa rin, ang nag-aalay at ang nagiging handog pa rin ay walang iba kundi si Kristo. Ganun yun yung isa sa bahagi ng misteryo at iwaga ng ating pong pagdiriwang ng banal na misa, na si Kristo ay walang hanggan at walang katapusang bagamat minsanan lamang ginawa, pero ito ay walang hangganan at walang katapusang pag-aalay ng sarili para sa ating pong kaligtasan. Muli po, Happy Chinese New Year!
Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon.